personal voice. Nanginig ako nang makita ang lalaking nakahiga sa sahig na walang malay at naka-underwear lamang. Inilipat ko ang aking palad sa kanyang ilong. May konti pa namang hangin na lumalabas kaya tsak kong buhay pa naman ito. Tinapik ko ang kanyang muka. Ano ba? Umisig ka dyan. Kinuha ko ang mga damit nito at pilit na binihisan ito. Ikaw naman kasi, proud ka talaga dyan sa alaga mo eh. Hindi naman lahat ay bet yan. Tingnan mo tuloy. Bianca? Boss? Tapos na ba? Lumingon ako nang marinig ang boses ni Alex. Oh my, Sir Leon? Ano nangyari? Bigla na lang natumba. Kinabag siguro, hindi ata sanay nang nakabrief. Dahilan ko dito. Naku, boss! Leon! Boss Leon! Nag-aalalang tawag ng bakla. Sino siya? Naku girl, siya lang naman ang CEO ng agency na ito. Siya? Si Leon Davis. Ang boss natin. Patay. Mahina akong sambit. Teka lang, babalik ako. Dadalhin natin siya sa ospital. Napahawak na lamang ako sa akin noo. May-ari pala ng agency at tinuhod ko at ang saklap ay ospital pa ata ito. Sambit ko sa akin sarili. Sumama ko sa ospital dahil gusto ko agad na humingi ng pasensya dito. Baka naman nabaog na ito sa lakas ng pagtuhod ko dito. Dalawa kami ni Alex ang nanatili sa ospital para intayin na magkamalay ulit si Sir Leon Davis. Pinagmasdan ko mukha nito na mahimbing na natutulog. Hi. I'm Nurse Juarez. Isang babaeng nurse ang pumasok sa loob. Hello nurse. Bati ni Alex. Pakibili po itong medicine sir. Sabi nito at tumayo naman sa Alex at lumabas na mula sa kwarto upang bilhin ang reseta ng doktor. Hindi nagtagal ay pumasok naman na isang lalaki na ka-doctor's coat. Mrs. Nag-away ba kayo ni Mister? Naku po Mrs. Huwag niyo na pong ulitin yun ha. Kawawa naman si Mister. Baka mamaga ang ano niyan at saka hindi kayo magkakaanak niyan. Napalunok ako sa kahihiyan. Tumango na lamang ako sa doktor. Sige Mrs. ha, yung sinabi ko, dapat alagaan mo ang kakambal ni Mister. Ikaw din baka magsisika kung tuluyan ang hindi mag-flag ceremony yan. Nakangiting wika nito na ikinapula na magkabilang pisngi ko. Gusto ko na atang mahimatay sa kahihiyan. Napagkamalan ba naman kami mag-asawa ng ugok na ito? Nagpaalam na ang doktor at kami na lamang ang natira sa kwarto. Kumuha ko ng wet wipes at pinahid sa mukha niya. Kanina kasi ay naluha talaga ito sa matinding sakit. Paano nga kung tuluyan ang hindi mag-flag ceremony ang alaga nito? Baka kalbuhin ako ng lalaking ito. Habang pinapahid ko ang wipes sa mukha niya, ay isa-isa kong tinitigan ng mga features nito. Ang ilong na matangos at nababagay lamang sa luman ng mukha nito. Ang labi na hindi masyadong manipis at natural na mapula. Ang balbas at ang hanggang balikat nitong buhok na bagay rin naman pala sa kanya. Ibinaba ko ang aking mukha at tinampian ng halik ang mga labi niya. Sorry, ikaw naman kasi napakamanyak mo. Where am I? Narinig ko ang bariton ng boses nito. I look at his green eyes. Nasa ospital. Sorry Boss Leon, hindi ko sinasadya. Aray, hindi ko ata maramdaman ang mga itlog ko. Nataranta ako at itinaas ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Nakita ko ang puting underwear niya. Nandito pa naman. Wala sa sarili ay nasabi ko ngunit huli na nang napagtanto ko na sumilip pa pala talaga ako. Natawa ito sa reaksyon ko. Ba't mo naman ako tinuhod? Baka hindi na ako magkalahin niyan dahil sa ginawa mo. Tumahimik naman ako. Nakakonsensya talaga ako sa aking ginawa. Sorry na. Ikaw naman kasi para kang lunta. May utang ka sa akin dahil may kasalanan ka. Di ko nga alam kung tatayo pa ba ito o hindi na. Nag-sorry na nga eh. Ano pa bang gagawin ko? Luluhod pa sa harapan mo at pagtitiri ka ng kandila? No, hindi naman. Gusto ko lang na simula ngayon ay maging mabait ka na sa akin. Yun lang? Oo, at bilang boss mo ay huwag mo akong tatanggihan. Ba't? Siyempre naman tatanggihan din kita. Para kung virginity ko ang gusto mo. Alam mo nakakatuwa ka talaga, Bianca.
Tinuhod ka na nga, nakakatuwa pa. Iba ang araw mo eh. Ay siya, may iwan na kita. Mukhang okay ka na naman eh. Isunuot ko ang aking shoulder bag. Uy, hindi pa ako okay, Kitty Cat. Dito ka lang. Anong hindi okay? Eh ano to? Itinuro ko ang malakobra niyang alaga na tayong-tayo sa loob ng puting kumot. Yan bang hindi okay? Halis na ako sa ayaw at sa gusto mo. Baka makomatos pa ako dyan sa kakambal mong pang Guinness Book World of Record. Naglakad na akong palabas ng kanyang kwarto at narinig ko pa ang pagtawag niya ng aking pangalan. Sa totoo lang ay kinakabahan ako. Mabuti nga kanina natuhod ko siya dahil kung hindi ay baka nauna pa akong nahimatay. Nag-text naman ako kay Alex at sinabing aalis na ako dahil gising na naman na si Boss Leon at ang alaga nito ay gising na rin. Yo! Congrats, Miss Bianca. You are now an official photographer on our agency. Nakapagkamayan pa sa akin si Alex pagkatapos kumpirmahan ng kontrata. Salamat Sir Alex. Ngumiti ito sa kanya sabay tayo at nagpaalam na rin upang pumunta sa assigned room ko. Sasabak na kasi ako sa trabaho ngayong araw. Minsan ay natatawa na lamang ako dahil sa aking kagagahan dahil hindi ko naman talaga kailangan magtrabaho. Kung hindi lang talaga dahil kay Ryan ay mas mabuti pang atupagin ko na lamang ang aking resto. But this is a chance for a lifetime. May misyon ako na kailangan gawin, ang mabihag ang puso ni Ryan. Pagkatapos ng aking trabaho ay pumunta ako sa room nito. May sarili kasing kwarto ang mga sikat na models dito sa agency. Kumatok ako at ang gwapong mukha ni Ryan ang bumungad sa akin pagpasok ko pa lamang. Lunchtime na kasi kaya nagpa-deliver ako ng foods para sa amin dalawa. Hey, may dala akong lunch para sa atin. Malapad ang aking ngiti sa kanya habang itinaas ko pang paper bag na may lamang 2 staro ng pagkain. Wow, salamat talaga Bianca. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Masayang sad nito tinawakan ng aking bewang papasok sa loob ng kwarto. Ngunit noong isasara na sana ni Ryan ang pinto, ay may mahabang kamay ang humarang sa pinto. Hi, mind if I could come in? Nakita ko ang seryoso mukha ng aming boss na pumasok na kaagad sa loob ng kwarto, ni hindi man lamang inintay ang tugon ni Ryan. Yes po, Boss Leon. Mahinang saad ni Ryan. Hi Miss Bianca. Close pala kayo ni Ryan, no? Parang komportable ka dito sa kwarto niya. Ayaw mo ba dun sa room mo? Mapakla nitong saad sa akin. Tinasan ko lamang ito ng kilay. Hindi porket boss siya dito ay kaya na niya akong kausapin ng ganoon na lang. At mukhang okay na itong Leo na ito ah. Tumikim muna ako dahil gutom na nga ako at parang nagsisimula na naman akong inisin ng lokong ito. Excuse me po boss, pero hindi ko naman po siguro obligasyon na ipaliwanag sa inyo kung bakit kami close ni Ryan, right? Hindi naman po siguro kasama yun sa kontrata natin, ang mangialam sa buhay ng iba. Umirap ako sa kanya dahil napakapakaalamero niyang tao. Boss, childhood BFF ko po si Bianca. Umalis lang po ako sa Turkey noong nasa grade 5 kami. Pagpapaliwanag ni Ryan, tumango naman si Boss Leon dito ngunit ang mga mata ay nakapokus sa akin. Oo nga, dahil itutuloy namin ang aming naudlot na... Hindi ko na naituloy dahil nabilaukan ako. Naudlot na no, Bianca? Pagpapatuloy ni Leon. Pagkakaibigan, may problema ba sa'yo? Naku Ryan, let's eat na. Nagugutom na ako. Favorite mo ito nung bata pa tayo, remember? Pag-iba ko ng topic dahil gusto ko na umalis si Boss. Favorite talaga ni Ryan ang chicken curry. Ngunit wala talaga itong balak umalis dahil kinuha nito ang pack lunch na binili ko para kay Ryan. Langya talaga. Mahina akong bulalas. Wow, favorite ko din ito. Narinig kong saad na boss. Hati na lang tayo dito, Ryan. You should try this. Itinaas ko ang kutsara at isinubo ang laman noon kay Ryan. Ibinuka naman ito ang bibig at ngumiti sa akin. Ryan, marami magagandang model dito, no? Heard type ka ni Trina? Ano ba talagang gustong palabasin itong taong to? Hey boss, ibahin niyo si Ryan. Hindi siya katulad ng ibang lalaki dyan na malandi at feeling super guwapo na sa isang halik at haplos lang sa babae ay tingin niya ibibigay na agad. Sumingit ako sa sinabi niya. Nakita ko na mula si Ryan sa sinabi ko. Hindi siguro nito na-expect na ako ang sasagot sa salaysay ng boss namin. Sa prangka ako at ayokong itago nararamdaman ko eh.
Ako ang isang klase ng tao na ayaw itago ang gusto kong sabihin sa iba, lalo na't sa mga kaibigan ko. Bahala na't masaktan sila sa katotohanan kaysa naman puro kasinungalingan ang sasabihin ko. Wow, overprotective mo naman. Boyfriend mo? Nakangisin itong saad sa akin. Halos nagulay kamatis ang aking mukha sa matinding hiya kay Ryan. Hinawakan ni Ryan ang aking palad at nakuha ko agad ang ibig sabihin nito. Nahuwag ko nang sagutin ang boss namin. Nahimasimasa naman ako nang maramdaman ng mainit niyang palad sa aking kamay, kaya nanahimik na lamang ako. Pasalamat talaga siya dahil siya ang boss dito at wala kami sa labas. Tumayo ako't nagpaalam na sa kanilang dalawa. Ako na lamang ang iiwas sa aming boss dahil baka mag-away na naman kaming muli. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso na muna ako sa resto. Bibisitahin ko muna ang aking negosyo dahil nitong mga nakaraang araw ay hindi na rin ako nakakapag-update sa status nito. Mabuti na lamang at napaka-aktibo ng aking manager na si Lorena. Hey ma'am, may bago pala tayong waitress. Si Laika. Ipinakilala nito sa akin na isang batang-bata na waitress. Napakaganda niya at maganda din ang katawan. She looks like 16 or 17. Good afternoon po ma'am. Bati nito sa akin. Ngumiti ito at mas lalo ata itong gumanda ng ngumiti. Hey Laika, ang bata mo pa. Ilang taon ka na? Tanong ko dito. 18 po, pero may asawa na po ako. Kailangan ko po talaga ng trabaho mom eh. Don't worry Miss Bianca, napakasipag po nitong batang ito. Kinuha ko sa bag ang aking cellphone nang marinig ang ringtone nito. Bes? Si Kath ang nasa kabilang linya. Huwag mong kalimutan ang birthday ni John ha? Saad nito. Si John ang pinsan nitong napakababaero ang tinutukoy nito. Oo nga pala Besh. Samahan mo ko bukas sa parlor. I need a makeover. This past few days, ay parang na-stress ang matres ko, Beshi. Ha? What do you mean? Hindi ka na virgin? Natuwa ko sa sinabi nito. Parehas talagang ugali namin nitong si Kath. May pagkapilya rin ito pero mas madaldal lamang ako kaysa sa kanya. Baliw. Ganito kasi yun. Panimula ko sa kanya. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa amin ng aking boss at ang plano kong landiin si Ryan na hanggang ngayon ay drawing pa din dahil umeeksa na lagi ang Leo na iyon. Narinig ko ang malutong na tawa ni Kath sa kabilang linya. Hoy Bes, bakit mo ko pinagtatawanan ha? Kasi naman Bes, baka type na type ka ng boss mo at hindi si Ryan ang destiny mo kung hindi ang boss mong Britanyo. Natatawa ako sa iyo Bes kasi I can imagine your face nung nahawakan at tinatigan mo yung ano niya? Ano nakakatuwa doon, Bes, ha? Ay naku, hindi ko nga siya boyfriend eh. Wala pa kaming contract para mahawakan niyang katawan ko, no? Ang swerte kaya niya. Pero paano kung liligawan ka niya? Kasi the way he talks at ang galawan niya, Bes, ay parang attracted sa'yo. No, hindi pwede. Si Ryan ang gusto ko at kapag ako mababaliw, Bes, ako nang manliligaw sa kanya. Huwag naman, Besh. Landiin mo lang. Sige, let's see kung hindi siya mahuhulog sa aking kagandahan. Saad ko nang itinutukoy ay si Ryan. Dumiretso na ako sa simbahan pagkatapos ko magpaalam sa aking mga staff sa resto. Punong-puno ang simbahan dahil alas 6 na pala ng gabi. Nang lumingon ako sa aking likuran ay nakita ko si Leon na nakasandal sa pader at seryosong nakikinig sa sinasabi ng pari. Natawa ako sa itsura nito. Hindi ka panipaniwala na relihiyoso ito dahil sa forma nitong parang isang hoodlum. Nakaitim na leather jacket, nakaitim na pantalon, itim rin ang t-shirt sa loob. Ang buhok ay hanggang balikat at naka-black shades. Hindi ko inaasahan na tumatawa na pala ako mag-isa habang nakatingin sa itsura niya. All black? Seriously? Ako na naman atang pinagtatawanan mo, Kitty Cat. May nakakatawa ba? Tumayo ang aking mga balahibo nang maramdaman na nakatayo na ito sa aking tabi at ang mainit niyang hininga ay tumama na sa aking punong tenga. Oo, ikaw. Nakakatawa ka. Mukhang ang laki ng kasalanan mo kay Papa G. Okay ka lang ba? Baka mali ata ang pinuntahan mo eh. Lumipas na November 1 at talagang terno pa kayo ni kamatayan. Mahina ako rin bulong sa kanya. Could you just please shut up? Lagi mo na lang talaga akong kinokontra. Remember, may kasalanan ka pa sa akin. We have a deal. Friends na tayo, right? Kaya after here, sasama ka sa akin. Mag-dinner tayo. Paano kung ayaw ko? At saka nakakatakot kang kasama. Parang susunduin ka na ni kamatayan sa
all black outfit mo. Huwag mo naman ako idamay, virgin pa ako. Puro kakalukuhan, basta sasama ka sa akin ngayon. I'll treat you for a dinner. Ganyan ka ba kung nakikipag-date sa babae? Namimilit? Namumwersa? Ulitin mong pag-alok mo. Dapat convincing. Saad ko rito. Pagkatapos dito, samahan mo ko. Kakainin kita. Ay, mali. Kakain tayo sa restaurant. Demanding. Ulitin mo. Bianca, can I ask you to join me in a dinner? Please? It's just a friendly dinner. Promise. Bakit? Bukod sa friendly dinner, may iba pa bang klase ng dinner? Napakamot ito sa ulo. Oo na. Dahil marunong ka rin naman pala makausap. Ganyan ang bet ko. Yung ako ang nasusunod. Ayoko nang namimilit. Really? Sasamahan mo ako? Nakita ko ang liwanag na sumilay sa mukha nito. Ayaw mo ata eh. Hindi ka ata seryoso? Of course. I want to. Thank you, Bianca. Oops. Huwag ka muna magpapasalamat dahil habang kumakain tayo mamaya. Ulitin mo ang sermon ng pare dahil hindi ko naiintindihan dahil sa'yo. Nyemas ka. Sumeryoso ito at ibinaling ang tingin sa nagsasermon na pari. Tinanggal ko ang shades niya. Huwag ka na mag-shades. Itinago ko yun sa aking bag. Kahit ako ay hindi ko naiintindihan ang sarili ko kung bakit ginagawa ko ito. Ang isip ko ay tutulo sa mga ginagawa ngunit sa kabilang banda ay may nag-uudyok sa akin na maging mabait sa lalaking ito. Naka-side view siya at seryosong nakikinig sa pari. Napakatangos ng kanyang ilong at sobrang tangkad niya. No wonder ang laki ng ano niya. Natigilan ako sa aking pag-iisip. Parang ako ata nagkakasala dahil sa kung ano-anong nasa imahinasyon ko. Pagkatapos ng misa ay sabay kami lumabas. Umawak ito sa akin bawang ngunit tinanggal ko ang kamay niya. Oops! Bawal ang hawak-hawak. Wala tayong kontrata, boss. Remember? Off limit sa mga kamay mong daig pa sa swiper sa Dora the Explorer. What contract? Basta, bawal yan, baka mabalian ka na naman. Okay. So, let's have dinner? Sundan mo nila ako sa likod. Nakadukati kasi ako. But if you want, pwede kang umangkas sa akin. Balikan na lang natin ang kotse mo. No need. Susundan na lang kita. Baka ihulog mo pa ako sa motor mo. Sambit ko. Sa isang seafoods restaurant ito huminto at naghintay siya sa akin hanggang sa makababa ako sa kotse ko. Marami akong in-order sa waiter dahil gusto ko talagang mabad trip siya sa akin para tigilan niya na ako. Parang fiesta ng aking in-order. Bala ko na madismaya siya sa akin at madidiscourage na ng tuluyan. Ano bang gamot sa buni at hadhad? Seryoso kong tanong sa kanya pero deep within ay tuwang-tawa ko sa aking sarili dahil alam kong mawawalan ito ng gana sa akin. So gwapong lalaki nila yun ay alam kong iba ang taste dito sa babae. Ha? Ang tanging tanong nito at tila nastatwa na ata sa tanong ko. Ang sabi ko, ano kayang gamot sa buni at hadhad? Marami kasi ako sa hita at sa pang-upo ko. Nakakunot ang aking noo sa kanya pero sa totoo lang ay tawang-tawa ko. Bianca, sa akin mo pa talaga tinatanong yan? Sige, sorry. Dadaan na lang ako sa pharmacy mamaya. Tatahimik itong bigla. I'm sure bukas na bukas din ay pagsisisihan na niya kung bakit pa siya lapit na lapit sa akin. Ma'am, sir, dinner is served. Bon appetite. Masayang saad ng waiter. Namilog ang aking mata dahil 10 klase ng ulam ang in-order ko. Boss Leon, magkakamay lang ako ha? Tumayo ko't nagugas ng kamay sa may wash area. Pagbalik ko ay pinapako na agad ang mga pagkain sa mesa. Sinadya ko maging isang patay gutom sa harapan niya. Sinadya ko rin na ikalat ang sauce sa aking bibig. Tiyak kong nandidiri na ito sa akin ngayon. O ba't hindi ka kumakain? Ang sarap kaya? Saad ko sa kanya. Tumayo ito at akala ko talaga iiwan na ako mag-isa. Ngunit nagugas din pala ito ng kamay at kinamay na rin ang mga pagkain. Nakita ko din ang mga sauce na nagkalat sa mukha niya. Baliw talaga. Oo nga, ang sarap nga. Parehas pala tayo kapag kumakain no? Parang wala nang bukas. Natatawa ito habang parang patay gutom rin sa aking harapan. Parang ako na atang nastatwa sa ginagawa niya. Obvious talagang ginagaya niya lang ako. Oo nga pala Bianca, pabili din ng gamot sa buni ha. Meron din kasi ako sa hita at sa itlog ko. Napaubo ako ng malakas dahil sa sinabi niya. Iniabot niya sa akin ng isang baso ng tubig at gusto ko talagang tumawa ng malakas. Di ba man, tubi tayo?
Kinindatan pa ako ng gago at inirapan ko na lamang ito. Akala ko'y ako lang marunong mang good time. Mas baliw pa pala itong Leon na to. Kasalukuyan ako naghahanda paalis sa aking resto dahil may appointment ako sa parlor para magpaayos dahil mamayang gabi ang kaarawan ni John. Ngunit palabas pa lamang ako sa resto ay nakasalubong ko si Kenji, isa sa mga naging matalik kong kaibigan. He is already a married man ngunit may problema ata ito sa asawa at ang sakla pa ay habol ng habol pa ito sa aking BFF na si Kat. Ano na naman ang masamang hangin na nagdala sa iyo dito, Mr. Dax ha? Tanong ko dito. Nakasanayan ko ng pagtawag sa kanya ng Mr. Dax. Pupunta ka sa kaarawan? Na John? Sasama ako. Sambit nito. Ba't pa? Kailangan magkasama tayo, Aber? Please naman, Bianca. Sasama ko. Ngayon lang naman. Pag susumamo nito, ewan ko kung anong trip nito sa buhay at nangungulit sa akin ngayon. Sikat ba? Oy, tigilan mo na ang paghabol sa kanya. Hayaan mo ngayusin nila mag-asawa ang buhay nila dahil may anak na sila. Hindi yung ikaw naman ang pilit na nakikisawsaw sa kanila. At saka may asawa ka na rin, Kenji. Ayusin mo rin ang buhay mo. Kahit nakapwa lang kayong napilitang ikasal. Mahaba akong salaysay. Basta, sasama ko sa'yo. Ako ang magiging driver mo ngayon. Sambit nito at kinuhang akin dalang paper bag at siya na ang nagpresenta na magbuhat. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo sumama, ipangako mo lang na behave ka lang, okay? Kakambal mo na kasi ang gulo eh. Hinayaan ko na lamang siyang buhatin ang aking mga gamit papunta sa aking parking lot. Ipagmamaneho ko na muna siya patungo sa parlor. Ngunit papasok na sana kami sa aming kotse nang may biglang pumarang itim na Ducati sa tabi ng sasakyan ko. Tinanggal nito ang suot na itim na helmet. Sa bulto at hulma pa lamang ng katawan nito ay kilalang kilala ko na kung sino ito. Walang iba kundi si Leon. Nakatingin ito kay Kenji na animoy gustong makipagsuntukan dito. Nandito lang pala magaling na asawa ng aming bunso. Hoy, hindi mo pa nga inaayos sa problema mo sa kapatid ko. Nakikipagmabutihan ka na naman sa iba. Dinig kong saad nito kay Kenji. Ano ba sinasabi mo, Leon? Sita ni Kenji dito. Oo nga naman. Mr. Davis, ano ba naman masama kung magkasama kami nitong si Kenji? Magkasama lang? Naglalandian na, ganun? Ay naku, ang dumi ng isip mo. At saka ayusin na ni Kenji ang problema niya sa kapatid mo, no? Damn you, lady! Ba't ka ba sumasabat sa usapan namin? Kenji, siguraduhin mo lang ha? Dahil kung hindi, alam mo na ang kalalagyan mo. Inis na baling sa amin ni Leon. I don't have time to speak nonsense things with you, Leon. Seryosong saad ni Kenji. Bumaba ito mula sa Ducati at malaki ang mga hakbang na lumapit kay Kenji. Hatak mambubunutin nito ang baril at itututok sa ulo nito. Ngunit bigla akong humarang sa gitna nila. Alam kong galit si Leon kay Kenji dahil sa ginawa nito sa tanging kapatid na babae nila. Si Tanya. She was just 18 and so innocent noong ginalaw ito ni Kenji. Kaya naman pilit silang ipinakasal ng mga nakatatandang kapatid ni Tanya. Umalis ka dyan, Bianca! Galit na ani Leon sa akin. Noong humarang ako sa gitna ay sa noo ko nakatutok ang baril ni Leon imbis na kay Kenji. Babaril mo siya? Sige, Mr. Davis, iputok mo na. Ako na lang, wag na siya. Kaibigan ko siya at ayokong may mangyayaring masama sa kanya. Bianca! Narinig ko sambit ni Kenji. Umalis ka dyan, Bianca. Isa! Dalawa! Ngunit hindi ako umalis. Kahit na nagbibilang pa siya, ipinikit ko na lamang ang aking mga mata, tinawakan ng kanyang kamay habang nakataas ito at ang baril ay nakatutok pa rin sa akin. Ngunit, ang mainit niya mga labi ang aking naramdaman na nakadampi na sa aking mga labi. Hinayaan ko na lamang siyang halikan ako upang mabawasan ang kanyang nararamdamang galit sa mga oras na ito. Hinawakan ko ang kanyang ulo at mas idiniin ko ang aking mga labi sa bibig niya. Binuksan ko aking mga mata at nakita kong nakapikit siya habang ang kanyang bibig ay ninanamnam ang aking mga labi. Oh, Bianca, I wanna take you right here. Narinig ko sambit niya ngunit ang mga salitang iyon ang nagpagising sa akin ng tuluyan dahil ngayon ko lamang natanto na may kasama pala kami na nakatayo lamang sa aming harapan. Itinulak ko sa Leon at sinampal ito ng malakas. What the hell? Hinawakan nito ang namumulang pisngi dahil sa aking pagsampal.
Tinignan ko si Kenji na nakatayo lamang at nakanganga habang nakatingin sa amin dalawa. Parang nastatwa lamang ito at hindi na nakagalaw mula sa kinatatayuan. Umalis ka na. Saad ko kay Leon at nakita kong lumayo ito, nahawak pa rin ng pisngi. Napalakas ata ang pagsampal ko dito. Lumapit ako kay Kenji at sinampal din ito ng malakas. Aray! Saad nito tuluyan nang bumalik sa katinuan. Ginigising lang kita. Sorry. Saad ko dito. Langya ka, Bianca. Pati ako ba naman sinampal mo? Inis na saad nito sa akin nang nasa loob na kami ng kotse ko. May problema ba? Dapat nga magpasalamat ka dahil akong savior mo. Kaya kong labanan ng gagong iyon, Bianca. Iniisip ko rin lang ang asawa ko. Teka, magkakilala kayo ni Leon? Yeah? He is my boss. Boss? I'm working in his agency. Mukhang ang lakas ng tama sa'yo ng lalaking yun ah. Ikaw lang ang nakakapagpigil sa galit niya. At parang ikaw ang gamot kapag galit siya. Tigilan mo ako, Kenji. Parang hindi mo rin kilala ang mga Davis. Galit daw sa'yo. Baka nga mas babaero pa sila kaysa sa'yo, no? At ginawa ko lang iyon para protektahan ka. Kaya dapat lang, Kenji, maging mabait at masunurin kang kaibigan sa akin dahil pati puri at dangal ko itataya ko para sa'yo. Tumawa ito ng malakas sa sinabi ko. Weh, gustong gusto mo rin naman kanina eh. May papikit-pikit ka pang nalalaman. Sampal ulit gusto mo? Alam mo, gwapo naman siya pero parang may tinatagong sekreto. At isa pa, ayoko sa mga mahabang buhok. Pero kapag mahaba ang sa baba, gusto mo? Tukso nito sa akin. Kenji, sana hinayaan ko na lang kanina na barilin ka ng hudlom na iyon. Matagal ko nang alam na mahaba at mataba ang niya, no? Napaubo naman sa Kenji sa sinabi ko. Bianca, kahit kailan wala talagang preno yung bibig mo. Totoo naman. Alin ba mas mahaba? Sa'yo o sa kanya? Pasilip nga, Mr. Dax. Baliw ka talaga. Natawa na lamang ako sa reaksyon ni Kenji. Ipinagmaneho niya ako patungo sa parlor at nang sumapit ng 7:00 ng gabi ay dumiretso na kami sa celebration ni John sa mismong mansyon ng mga ito. Lahat kami ay may invitation na may code sa likod. Nakakamangha talaga ang mansyon ni na John. Isa ito sa pinaka-high-tech na mansyon sa buong Pilipinas. Naka-abresyete ako sa braso ni Mr. Dax at patuloy na ibinubulong dito na dapat behave lamang siya dahil nakita ko si Kath sa isang mesa at ang asawa nito sa ibang mesa sa di kalayuan. Dahan-dahan kami naglakad patungo sa harapan kung saan nandoon ang napakagwapong half-Britanyo na si John. Pinasal ko ang kamay nito nang makita ang napakagandang babae na nakaangkla dito at walang iba kundi si Tanya, ang asawa ni Kenji. Maligayang kaarawan, John. Sambit ni Kenji kay John. Ngunit bakit hindi ito ngumingiti? Well, should I say thank you? Sagot ni John kay Kenji at nagsukatan ng titig ang dalawa. Hoy Dax, kung manggugulo ka dito pwede ba lumayas ka na lang? Ikaw ang pumilit sa akin kanina na samahan mo ako ha? Nagpo-beauty ako kanina, huwag mo sirain. John, Tanya, pasensya na kung may naligaw na baliw na German dito sa party. Sambit ko kay John dahil nakita ko naniningkit na ang mga mata nito habang nakatingin kay Kenji. Nagpaalam na muna kami at pinuntahan ko si Kath na kasama si Kobe na nakaupo sa mesa. Nagbeso-beso muna kaming dalawa at sinabihan ko si Kenji na maghanap na ibang upuan dahil nakita kong masama ang tingin ni Gary, ang asawa ni Kath, dito. Dahil siguro nakita nito si Kenji na ninakawan ng halik si Kath sa labi. Pagkatapos ng seremonya at nang matapos na akong kumain ay nagpaalam na muna ako na magpapahangin. Naiinis ako kay Kenji dahil hindi nito tinupad ang usapan namin. Kinuha ko ang 2 kupita ng alak mula sa waiter at mabilis na ininom iyon. Nakaramdam ako ng konting pagkahilo ngunit hindi ko iyon ininda. Hinila ko pa ulit ang 2 baso ng alak nang may makasalubong akong waiter at mabilis na tinungga iyon. Nagpalingaling ako sa paligid at nang makita ko ang isang madilim na cottage sa tabi ng pool ay pumasok ako doon. Gusto ko na munang mapag-isa. Umupo ako sa malapad na upuan na nasa loob ng cottage. Napahawak ako sa poste ng kawayan dahil parang hilong-hilo na talaga ako. Parang umiikot ng aking kapaligiran.